At sinabi ng Panginoon, Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? At siya'y sumagot, Hindi ko po alam. Bakit? Ako po ba ang tagapagbantay na aking kapatid? Am I my brother's keeper? Nasambit niyo na rin ba ang mga katagang ito ni Cain bilang protesta at pag-uubliga sa inyo na dapat ay alagaan mo ang iyong kapwa? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Isang maligayang araw at isang mapagpalang araw ang aking nais na ipaabot sa inyong lahat. Magandang umaga po at welcome po sa ating program na Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, isang senior citizen, at patuloy tayong mag-aaral, magkukwentuhan tungkol sa ating mga bagay-bagay o tungkol sa mga buhay natin bilang mga senior citizen. At wag po kayo mag-alala, hindi lang naman po pala pang senior ating program. Ito po ay para po sa bawat isa sa atin, sapagkat ang bawat isa sa atin ay merong mamahal sa buhay na senior citizen, at tayo rin ay dapat matuto sapagkat tayo ay patungo din doon sa tinatawag na old age, hindi po ba? Kaya ang ating pong tatalakayin ngayon ay isang bagay na na dapat natin muling matutunan, no? At ito ay yung tungkol sa the story of Cain and Abel. Okay? Dahil ang ating programa ay simula, at alam nyo, pagka sinabing simula or beginning or Genesis, alam po ba ninyo lahat ng mga bagay na ating nararanasan sa kasalukuyan ay nagmula pa ng pasimula. Okay. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pasimula ng unang sabihin natin ang unang kasalanang murder o pagpatay. Ito nga ay between Cain and Abel. Kaya yun po ang ating tutunghayan, at tingnan natin kung ano pa mga matututunan pa natin sa ating sa kwentong ito, no? At ngayon po ay welcome kayong lahat. Nais kong sabihin na patuloy ang aming pasasalamat at ang aming kagalakan na lagi namin kayong kasama. Welcome po sa program ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome. Ang ating ding mga kaibigan sa Naperville Remnant Philam Church sa Chicago, Illinois, USA. At gayon din, of course, dito naman sa Pilipinas, ang ating mga kaibigan dito, mga senior citizens na kaibigan natin dito sa Philippine International Church of SDA dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome mga ka-senior. Kumusta na po kayo? At nais ko rin batiin
ang ating mga kaibigan from Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating mga kapatiran, ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa programang ito. Salamat po. At naway pagpalain tayo natin, Panginoon, sa lahat nating gawain, no, sa loob ng iglesia. At dito rin sa Morning View, ang ating mga Cherobics team, no, ang ating mga active na mga senior citizen. At nice kong batiin kayo at saluduhan sapagkat alam ko ngayong hindi kayo nauubusan ng magagandang mga activities ngayon, lalo na ngayong summertime. At of course, sa aking mga kaibigan from the National Museum of the Philippines, andyan si Miss Belle Pabunan, si Carol Magdaleno, andyan din si Lisa, okay? At kasama dyan si Alvin at Ina. Welcome, and all the staff of the National Museum. And of course, we have our regular, okay? Ito yung aking regular subscribers na sina Leobi Cabañez, Rebe Evora, Leti Sampang, okay? At of course, ang malaking samahan ng mga senior citizen dito sa Puting Kahoy, Barangay Puting Kahoy, Silang Cavite. Welcome everyone. At lalo na nandiyan si Ma'am Inday Onyate at lahat ng aking mga kaibigan dyan sa bawat purok at bawat subdivision. Welcome po sa ating program. And greetings from different parts of the world, okay? Si Luz Pusing, Lucy Kiabang, si Ging Gloria Martiliano. Ano man ang oras at panahon dyan sa inyo, welcome po. At tayo po ay muling magsasama-sama. At gayon din si Mary Grace Acosta Olpindo, welcome. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, and then si Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Welcome, welcome everyone. From Ohio, USA, si Zenny Moser. Ayan din, at ayan ay parang pa-shoutout po yan ng ating kaibigan si Leobi Cabañez. Kumusta daw po kayo, Zenny Moser? Gayon din, yung kanyang kaibigan, okay, shoutout din kay Beth Villapuerte from Sampaga, okay, Balayan, Batangas. Welcome. And then from Tangalan, Aklan, we have Darlene Ojero. Okay, welcome. And of course, regards to your daughter, okay, congratulations sa bagong medtech na si Daniel Ojero. Welcome. At of course, our friend from Canada, Rose Arugante, at napakarami pa natin mga kaibigan na patuloy na nagme-message sa atin. Salamat po sa inyong magagandang mga mensahe. At alam po ninyo na dahilan sa inyo, of course, ang ating programa ay tuwang-tuwa at binibigyan tayo ng pag-asa. Kaya kung meron po kayong mga messages o meron kayong mga nais na kahilingan, open po ang ating mga linya, no, para sa inyong mga mensahe. 0917-1742-777. At ang isa pa ay 0918-9447-891. Ayan po ang ating mga bukas na linya. Ulitin ko po, 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Huwag ko pa kayo mag-atubiling, mag-text o tumawag sa amin. At huwag din po ninyong kalimutan, please visit our Facebook and of course our YouTube channels, okay? Please subscribe, like, and share. Ayan po. So, maraming salamat po doon sa nagsishare, no? At maraming salamat din sa inyong mga suporta sa amin. Alam nyo yung inyong magagandang mga mensahe, ayan po yung nagpapalakas din sa amin, no? Nagpapa-inspire sa amin para po tayo ay laging mag-uusap at magkukwentuhan tungkol sa ating buhay. At
Ayun nga ang ating pag-uusapan ngayon, saan man kayo naroroon, kung kayo man ay nasa tahanan ninyo o nasa gawain o nasa lansangan o mag-iingat po, ay nais kong anyayahan kayong sumama kayo sandali dito sa ating programang Simula Usapang Senior. At gaya ng dati, let's hydrate ourselves, our body now. So kung magtabi kayo ng isang basong tubig habang tayo nagkukwentuhan, uminom tayo ng uminom. Dahil kailangan po yan natin sa mga katulad ng mga panahon na ito. No? At para po sa tamang blood circulation at tamang maging makondisyon ang ating buong pangangatawan. So, dyan lang po kayo. Pwede na ho kayo uminom. Magbabalik ang Simula Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa Usapang Senior, di Simula Usapang Senior, at ating pinaka magandang feature ngayon sa Simula. Alam niyo yung programang Simula, ayan po yung sinasabing origin or the beginning, no? At ngayon ay tutunghayan natin yung simula ng kasalanang pagpatay. Ayan. At alam natin na ayan, mababasa natin sa aklat ng Genesis chapter 4 verses 1 to 9 and so on. At dito po ay tingnan natin yung kalagayan ng kwento ni Cain at ni Abel, ang mga supling ng ating mga unang magulang na si Adan at si Eva. Simulan natin kay si Cain, okay? Si Cain, no, na ang panganay, no, pinakapanganay na anak ni Adan at ni Eva, ay isa talagang we would say na talagang precious child. Kasi nung magkasala ang kanilang mga magulang, no, ang ating mga unang magulang, ay 'di ba, pinaalis sila, no, sa Garden of Eden. At na merong pangako na merong magiging tagatubos, no? Pinangako, tandaan nyo, sa Genesis pa lang 'yon, may pinangako ang Diyos, no, na may tagatubos sa kanila, okay, bilang ang mga taong nagkasala. At alam natin, nung sila'y nagkasala, nagkaroon ng sumpa, di ba? Nagkaroon ng sumpa na lahat ng iyong kakainin, lahat ng iyong kakailanganin sa iyong buhay ay paghihirapan, talagang pag-anuhan mo ng ng pagpapawisan, ibig sabihin magtatrabaho sila. At pero hindi nawawala ang pangako na 'yan ng Diyos na may darating na tinatawag na deliverer. Ang sabi sa English kasi ay deliverer, which is equivalent to tagapagligtas, no? Kaya nung magkaanak sila dahil si Eva, si Cain ay parang naramdaman nila na siya siguro sinasabi ng Diyos na deliverer nila o tagapagligtas. Kaya gano'n na lang kahalaga, no, si Cain sa buhay nila. At kaya ang pangalang Cain, no, ay sinabi ay siya, o kaya siya yung hinirang, no, parang gano'n ang equivalentong word na name na Cain. At alam nila na iniisip nila na si Cain yun, yung sinasabi marahil ng manlalalang sa kanila na magiging tagapagligtas. At meron para silang isang anak na lalaki rin. So, ang pangalan naman si Abel. Okay? Ito pong si Abel. Ang pangalan naman niya ay equivalent sa word na frail. Anong frail? Yung mahina. No? Kasi nga,
yung kanilang panganay kino-consider nila na malakas, 'no? Kaya ang trabaho ni Cain ay talagang, yung ano, pagtatanim, pagbubukid, 'no? At, mga panghalaman na gawain sapagkat, 'di ba pagka ikaw ay nagbubungkal ka kaya kailangan mo ng lakas. Kaya 'yun ang equivalent ng name ni Cain. At si Abel naman dahil ang pakiramdam nila ay ano naman kabaliktaran ni Cain 'no, na siya naman yung, hindi masyado dapat ano, physically na naghihirap. Kaya ang tawag nila, Abel meaning frail o medyo mahina 'no. Kaya rito ang kuwento nila actually, of course, sila ay pinalaki ng, kanilang mga magulang 'no, si Cain at si Abel na may pagkatakot sa Diyos 'no. At alam natin bagamat nagkasala si, Adan at si Eva, ay tinuruan nila ng tamang mga, values ang kanilang mga anak 'no, na dapat, mahalin mo ang Diyos 'no, at, dapat siya ay iyong sambahin sapagkat alam nila na siya talaga ang manlalalang. Kaya isa sa mga bahagi na tinuro ng mga magulang ni Cain at Abel sa kanila ay yung paghahandog sa Diyos. Na tuwing sila'y, magpupuri o magpapasalamat sa Diyos, dapat magbibigay sila ng handog. At ang binibigay na handog dapat ay yung kanilang, piniling pinakamabuti. Ayun po, tandaan natin 'yon. That's actually, the principle of offering. 'Pag tayo pinag-o-offering, kinakailangan na ibibigay natin ay yung pinaka-best, yung pinakamabuti. Kaya nung time nga ng mga Israelites, 'di ba, pagka sila ay naghahandog ng mga hayop, talagang ang mga hayop dapat ay yung walang mga kapintasan, walang mga sakit, no? Kinakailangan, purot, dalisay at malilinis 'no. Kaya gano'n din yung, of course ang tinuro ni, Adan at ni Eva, sa kanilang mga anak. At ayun ay ayon sa of course sa, laman ng iyong puso 'pag ikaw ay nagbibigay. Kaya nung, ang naisip ni, Cain na ibigay 'no, ay yung kanyang of course yung bunga ng kanyang mga halamanan ng mga kanyang mga punong kahoy, mga, uh, first fruits, okay. Pero ang pakiramdam ni, Cain ay hindi katulad nung kay Abel na pinag-iisipan niya kung ano ang nararapat ayon sa kagustuhan ng manlalalang ng Diyos. Kaya ang binigay lang niya, total marami naman akong prutas 'yan, basta nag-offering lang siya ng ng mga bunga, ng mga punong kahoy, ng kanyang pinaghirapan. Naisip niya 'yun, pinaghirapan ko 'yung mga 'yan kaya puwede ko ibigay sa Panginoon. Pero 'yung kay Abel ay, inisip niya kung ano 'yung dapat. Kaya 'yung trabaho naman ni Abel, 'di ba, frail nga, ay, hindi siya puwedeng magtanim, hindi siya puwedeng magbungkal ng lupa, no? Ang ginawa ay tagapangalaga ng tupa. At naisip niya, okay, sa kanilang, pag-aaral kasi ang Panginoon ay of course, alam natin na kapag, tayo'y dapat na sumasamba sa Kanya at tayo gusto magbigay, ay ang gusto niya yung galing sa puso natin na hindi kailangan sabihin 'no, at hindi kailangan at ibig sabihin yung motibo natin sa pagbibigay ay dapat, maayos, ibig sabihin ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya yung kay Cain, tama naman na dahil ayun naman ang pinaghirapan niya pero ang motibo niya, kahit naman, ano diyan sa mga halaman ko diyan, kahit anong bunga diyan puwede ko ibigay dahil pinaghirapan ko naman 'yan at saka ayan lang naman ang puwede ko ibigay, sabi niya. Gano'n ang kanyang attitude. Kaya do'n lang sa attitude magkaiba sila. Pero si Abel, ang iniisip niya yung yung magiging kalugod-lugod sa Diyos at nakita niya na yung
yung tupa na na walang kapintasan at talagang ah, gusto niya ibigay yung dugo ng tupa kasi napag-aralan nila 'yan dahil tinuruan na sila ng Panginoon, 'di ba? Nung magkasala si Adan at si Eva, 'di ba? Yung binigay niya ng Panginoon, ang sinuot nila kasi dahon, fig tree, dahon ng fig tree. Pero sabi ng Panginoon, binigyan sila ng balat ng tupa. Ang ibig sabihin pala, ang offering dapat ay may sakripisyo. At ang gusto ng Diyos, naunawaan niyo ni Abel, na dapat pag magbibigay tayo sa Diyos, yung ayon sa gusto ng Panginoon, yung sakripisyo, may sakripisyo. Yun yung may dugo. Okay. Kasi nga, di ba, sabi ng Panginoon, ay isuot nyo, at doon pinakita ng Panginoon na yung damit na binigay ng ating Panginoon sa kanila ay merong pinatay, may namatay. Kaya yun din ang naisip ni Abel na maging offering niya sa ating Panginoon, yung handog niya. Kaya yung tupa. At alam po ba ninyo, although hindi binanggit sa banal na kasulatan kung kung paano tinanggap ng Diyos, pero maliwanag ang banal na kasulatan na hindi tinanggap ng Panginoon yung kay Cain, at ang tinanggap ng Panginoon ay kay Abel. Marahil, okay, ito naman ay, anyway, hindi naman sinabi sa aklat ng Genesis kung paano tinanggap. Pero naniniwala tayo yung panahon ni Elijah at saka nila Elisha, kapag sila ay naghahandog at tinatanggap ng Panginoon, ang usually nag-aapoy yung kanilang handog at ibig sabihin tinanggap na malugod ng Diyos. Marahil ayun yung nakita ni Cain na nangyari. Nung naghandog siya, wala sigurong apoy na galing sa Diyos na tumanggap o sumunog ng kanyang handog. Ang nakita siguro niya yung kay Abel na baka umapoy at ibig sabihin ay tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Kaya doon, nagkaroon siya ng masamang pakiramdam at masamang laban sa kanyang kapatid. Bakit kailangang tanggapin yun sa kanya at samantalang akin ay hindi, no? At ni-reject. Kaya nainggit siya, no? At talagang noon ay naging yung kanyang isip. Alam niyo naman, pagka bawat kasalanan nagsisimula sa isip, pinaplano yan. Kaya wala siyang nagkaroon siya ng pagkakataon nung nasa sila hardin o nandoon sila sa forest, no? Ay talagang pinatay niya ang kanyang bunsong kapatid na si Abel. Cain slain Abel. Ayan ang maliwanag. Kaya makita ng Panginoon si Cain, okay? Natatandaan nyo, tinanong niya si Cain, no? Sabi ng Panginoon, Cain, nasaan na iyong kapatid na si Abel? Sumagot si Cain, bakit? Hindi ko po alam. Ako po ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? Sa English translation, am I my brother's keeper? At sabi ng Panginoon, sumisigaw ang dugo ng iyong kapatid sa akin mula sa lupa. At ayun po, nagkaroon ng sumpa si Cain, no? Dahil sa kanyang pagpaslang sa kanyang kapatid. Kaya dito mapapansin natin na yung about the offering, no? Yung attitude nila ay magkaiba. Kaya ganoon din daw dapat ating tandaan pag tayo nagbibigay ng offering. Kasi meron akong naririnig na naalala ko yung kwento nung isang nagpromote ng outreach, no? Yung ibig sabihin yung pagtulong sa kapwa. Sabi no isang babae sa US ito, no? Sabing ganun. Sinisave ko yung mga tiya ko na gamit
yung tea bags na gamit at ayun ang dinodonate ko. Okay? Huwag po natin tawanan yung gamit ha. Pero talagang the same principle naman kung magkaminsan ang ginagawa natin pag nagdo-donate tayo, hindi po ba sa mga charities. 'Di ba? Yung mga luma, yung mga hindi pinaggamitan o yung pinaglumaan o kaya yung mga sobra, ganon. Kaya dito, yung attitude napakahalaga sa Panginoon. And then, yung sumunod ay yung quality ng kanilang mga offerings, okay? Although, parehong pinaghirapan, no? Ni Cain, kasi ang katwiran niya, pinaghirapan ko naman yan, ha? Ako naman na nag-alaga at nagpabunga niyan. O, dapat tatanggapin, okay? Ayun ang nasa isip niya. And, okay, tatlo yan, no? Una, yung kanilang attitude. Pangalawa, anong kanilang ihahandog. Ang sumunod ay ano yung pinili nilang handog. Kaya ang Panginoon, tayo ay pinagdi-decide, no, kung ano yung taus-puso nating nais ibigay, okay? In any form, no? Kaya yun po yung napag-aralan nating kwento, no, ni Cain at ni Abel. At alam po ba ninyo, kung ating i-analyze, no, dapat ay, okay, in terms of pag-decide kung ano yung i-offer, dapat ay natuto siya, no, kay si Cain, dapat ay natuto siya kay Abel na hindi yung gusto ko lang o hindi yung sa isip ko lang ang mabuti. Kinakailangan nakaano talaga yan. Idinadalangin po yan, kaya nga ang lahat ng bagay dapat ay dinadalangin, lalo na yung offering. At alam nyo ba, sa pagbibigay ng offering, tinuro ng Panginoon na kung magbibigay daw tayo ng offering, ay tumigil ka muna dahil kung merong isipin mo, kung merong kang isang tao na hindi pa napapatawad o hindi ka humingi ng tawad, ay kinakailangan gawin muna yun bago mo bago mo ibigay ang offering, kasi hindi raw yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya kung meron ka mga pagkukulang sa kapwa, dapat pala inaayos, no? Ayun po, napakahalaga na yun. At ayun nga ang sumpa na tinanggap ni Cain dahil sa pagmamatigas ng kanyang puso at saka yung kanyang sarili, no? Sarili niyang kagustuhan ang kanyang sinunod, hindi yung kalooban ng Panginoon. So yan po, kaya dito po sa simula, okay, ng pasimula, nakita natin na murder, no? Ang first murder ay nangyayari sa loob mismo ng tahanan ng ating mga unang magulang. Bukod doon sa sa unang pagkakasala, ito naman yung unang pagpatay. At dito rin, 'di ba, yung first family, dito rin sa Genesis 10, sa pasimula rin nagsimula ang tahanan, no? At napakahalaga po yung role ng tahanan para po sa values o para po sa pag-uugali o quality ng ating pamilya. Kaya yan po ang ating kwento ngayon, Cain and Abel. So, ang tanong kasi, okay, ito ang lesson natin ngayon na gustong sagutin, no? Kasi nga may mga tanong tayo na, am I my brother's keeper? Okay. At sabi rito, sa mga susunod na tanong, ano sa palagay ninyo? Are you and I obligated to help those who are in need? Ayun ang tanong, no? Am I my brother's keeper? Yung tayo ba ay obligado na tulungan ng mga taong nangangailangan? Okay? Is it our job to feed the hungry and clothe the poor? Another question. Do we owe anything to the downtrodden, the orphans, and the widows? Tandaan po natin yan. Okay? Napakahalaga ang mga
ulila at ang mga balo sa ating Panginoon, kapag ka raw mga balo at ulila ang nagsalita sa Kanya at humingi ng tulong, pakikinggan niya yon. And then, is it our job to minister to the sick, yung mga may karamdaman? Okay, mga tanong yan, no? Are other people's problems our problem? Problema ba nila? Problema natin? So if Christians engage in sin, is it our job to speak to them? O halimbawa, nakita mo ang ating kapwa nagkakasala, nakatingin nyo ay mali ang kanyang ginagawa. Ano ba yun? Dapat ba nating silang turuan? Or are we responsible for helping guide them away from their sin and back to righteous living? O trabaho ba natin na turuan natin sila, no? At i-guide natin, okay? And then i-guide natin sila na huwag gawin ang kasalanan at ibalik natin sa tamang pamumuhay. Ang mga tanong na yan, okay? I am sorry to overwhelm you with this question. Sorry ho kung tinanong ko yan. Kayo na maraming question. Talagang, kumbaga sa talagang overwhelm. Ikaw ay talagang yung talagang punong-puno ka na yun sa tanong na yun na dapat mo bang sagutin. Ang tamang sagot po roon ay yes. Naintindihan po natin. So I'm sorry if these questions overwhelm you, but the answer to every question is yes. Bilang mga Kristiyano, tayo ang tagapag-alaga, tayo ang tagapagbantay ng ating kapwa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating napag-aralan. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Is your burden heavy as you bear it all alone? Does the road you travel harbor dangers yet unknown? Are you growing weary in the struggle of it all? Jesus will help you with all His name you call. He's always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by our side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Is the life you're living filled with sorrow and despair? Does the future press you with its worry and its care? Are you tired and jealous? Have you almost lost your way? Jesus will help you. Just talk to Him today. He's always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by our side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember
Reach out to Jesus. He's reaching out to you. He's always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by your side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus. Reach out to Jesus. Reach out to Jesus. He's reaching out to you. Ito po ang programang Simula Usapang Senior at tayo na sa ating segment ng Senior Wellness. Ayan, para po sa ating kalusugan. At ngayon ay magpapaalala lang tayo na gawin nating priority ang ating kalusugan. Tandaan po natin yan. Sapagkat ang ating, sabi nga health is wealth. Kahit ano pa ang nasa iyo pa ang lahat ng kayamanan kapag ikaw ay hindi malusog, no? At hindi ka masaya at hindi ka kumbaga sa balanse ang buhay mo, para ka ring kulang. Okay, so may mahalagang bagay, no, na dapat natin i-prioritize sa ating kalusugan. Okay? Kasi ang ating sanlibutan daw ngayon ay nabubuhay, sabi rito, as sick care system. Ano yon? Tagapangalaga na may sakit na dapat ay iniiwasan natin ang sakit. Okay? Kaya hindi na raw tayo nag-iiwas at na pananatili ng karamdaman ng ginagawa natin, kundi tayo ay nangangalaga na dahil sa ating karamdaman, na meron na tayong karamdaman. Kaya meron pong paalala sa atin, okay, na dapat nating matutunan bilang pagbibigay ng prioridad sa ating kalusugan. Okay, number 1 is turn over some new leaves, green leaves. Ayan, tandaan po natin mga berde. Okay? And kaya ngayon lagi natin sinasabi na ating mga magulang, na ating mga nanay, kumain ka ng gulay para ikaw ay lumakas. Mabuti yan sa iyong kalusugan. Hanggang ngayon po, totoo yan. Sinasabihan nyo po ba ngayon na inyong mga anak o inyong mga family members uli na kailangan natin ng greens na gulay? Okay. Ayan po, paalala sa atin. At higit sa lahat, meron din tayong paalala na ang tinatawag natin dito ay physical activity. Ayan po yung pagkilos, paggalaw at exercise. At sinasabi na when it comes to exercise, the slogan, no pain, no gain, is a myth. Baliktad po yan. Sabi rito, when you exercise, you increase the gain and decrease the pain. Ayan. So, dapat po ay kumilos. Sabi. At ito ay pinakita na isang pag-aaral, no, na in 2001, sabi rito, Dr. Frank Hu and his colleagues at the Harvard School of Public Health reported that the risk of heart disease, sabi rito, or heart attack for women with diabetes was
44% lower in those individuals who were the most active as compared to those who exercise the least. Kaya habang tayo'y pag tayo nag-exercise, 44% daw nababawasan yung risk natin para magkaroon ng heart attack o yung sakit sa puso. And then next, paalala sa atin, give your health a priority, drink to your heart's content. Okay? Pag pinag-usapan po yung pag-inom ng tubig, tubig po ang pinag-usapan, hindi po mga beverages, soft drinks, or alcoholic drinks, or tea. Mahalaga po, tubig po. Kaya ang, a minimum, okay, for every day daw, a minimum of 10 8-ounce glasses of water. Ayan. Minimum na 10 8 ounces glasses of water every day will improve your overall health. Kaya ang tubig talaga ay talagang biyaya mula sa langit. And also we have, tanda natin, ang sleep o pagtulog. So, ngayon po ay sabing ganun bihira na natutulog ng 8 hours every night, no? At laging less. Pero matutulungan tayo niyan kapag tayo ay make it a habit. Kinakailangan tulungan natin ang ating sa pamagkaroon ng enough sleep. At ang kailangan natin, hindi lang po basta sleep, kailangan natin ay rest talaga. Kaya yung room dapat natin o yung kwarto natin sa tinutulugan ay dapat R&R lang. Ano sabi ron? For R&R. Rest and relaxation. Rest and revitalization. Marami ibig sabihin R&R. Rest and recovery. O pwede yan. Huwag nyo pong gagawin ang bedroom nyo na ibang para sa ibang purpose. Ayan po ay R&R lang. Ayan. Kaya kung gusto nyo ma-develop yung inyong tamang pagtulog o ma-improve, develop a fixed exercise program, avoid late evening meals, okay? Huwag na pong kakain after 7 the evening, okay? And then, i-develop nyo yung same schedule na pagtulog na yung routine nyo. Lagi, is it 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock? Ayun po. At sanayin po ninyo, wala na pong screen time at least 1 hour before sleeping. Ibig sabihin, no gadgets, no iPads or TV screens, wala na po. And then, keep your bedroom at a comfortable temperature. Ayusin po ninyo ang inyong bedroom. So, ayan po yung paalala sa atin to prioritize our good health. At ayan po ay paalala lang na alam naman natin lahat yan, pero kailangan nating muling marinig at kailangan na mapaalala uli sa atin. So, sabi nga, always make our health a priority. Wala na pong iba. Sapagkat wala na po tayo ibang dapat i-commit sa sarili natin, kundi yung sa ating sarili, tayo po, requirement natin yung gawin. Dahil ang ibang tao, hindi po magagawa yan sa atin. Tayo lang po makagawa niya sa ating sarili. At maski yung doktor natin, ang doktor natin, bibigyan lang po tayo ng advice o prescription kapag hindi natin prioritize ang ating kalusugan sa ating sarili. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating napag-aralan. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door.
Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating prayer time. At salamat sa pagkakataon na patuloy tayong nakakalapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Alam niyo ba, napakahalaga at nabasa ko lately yung kahalaga ng prayer in the morning. Paggising pala dapat manalangin tayo sapagkat pagising natin ang una nating masasalo, makikita yung ating Panginoon. Bago natin makita mga tao, makikita natin ang halimbawa nagbasa tayo na ating morning devotion, una nating pag-aaralan ang tungkol sa salita ng Diyos bago yung anumang aklat na babasahin nyo. Okay? Lahat ng pati mga tao na inyong mauuna nyo mamimit ang Panginoon bago yung mga tao. Kaya napakahalaga na first hour in the morning ay manalangin tayo. Kaya ngayon ay inaanyayahan ko kayo na tayo sumandaling tumigil at tayo po'y mananalangin. Dadalangin natin muli ang mga prayer request na ipinadala sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa magandang araw na muling binigay niyo sa amin, sa buhay at kalakasan at mga pagpapala na patuloy namin tinatanggap sa inyo. Panginoon, nais po namin pasalamatan ang lahat ng inyong walang hanggang pagpatuloy na pag-ibig at walang hanggang pagpapala sa bawat sa amin. Amin po itong nararanasan araw-araw. Salamat din sa pagkakataon na patuloy naming napag-aaralan ang inyong banal na salita. At salamat din sa mga paalala na aming natatanggap upang kami magkaroon ng malusog, masaya at higit sa lahat ng mahaba pang buhay. Nais namin, Ama, na ilapit sa inyo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga mahal na kaibigan, mga kababayan, mga kapatid na humihiling na inyong kagalingan. Si Maricar Bartolome, Samantha at Jordan Ocasla, Lucy de Guzman, gayon din si Edwin Macapagal. Nais din namin ilapit sa inyo si Baby Sian Lamar, Waylin Lorenzo, Gemma Molina, at aming kaibigang si Brother Benny Filomeno. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot at ikaw ang lumalang sa bawat sa amin at nalalaman po ninyo ang aming mga kalagayan, nalalaman po ninyo ang aming mga kaisipan, nalalaman po ninyo ang aming pinagdaraanan, ang mga karamdaman na patuloy naming nararanasan. Kaya ikaw lamang ang aming pag-asa at alam namin na ikaw ang nakakaalam kung paano nyo kami muling panunumbalikin sa mabuti naming mga kalusugan. Tulungan ang bawat sa amin, Ama, na manampalataya at magtiwala lamang sa iyo sapagkat ang tunay na mga pagpapala at pagpapagaling ay galing sa inyo. Tulungan ang mga gamot na aming mga iniinom, ang aming mga doktor at mga tao na sa amin ay tumutulong upang kami gumaling. Tulungan, Panginoon, na gawing instrumento sila ng panunumbalik namin mga kalusugan. Tulungan din ang aming kaibigan na si Jcom Dotimas o J-Rom Dotimas. Panginoon, siya ay may karamdaman at nais namin, Ama, patuloy niyo siyang samahan at ipuin na inyong pagaling na kamay ang kanyang karamdaman, lunasan. At nais din namin isama sa aming dalangin ngayon ang kahilingan ni Magdalena Ferry at Bobot Delgado sa kanilang ginagawang crusade at evangelism. Tulungan sila ng inyong banal na Espiritu na palakasin,
at bigyan ng kalakasan at higit sa lahat ng mga kanilang mga pangangailangan upang magawa nila, magampanan nila ang kanilang gawain sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Tulungan sila na ang banal na Espiritu ang siyang gumawa sa kanilang mga evangelistic effort at gayon din sa kanilang crusade. At tanging-tangi dadalangin din namin ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Tulungan ito, Panginoon, na patuloy itong magsumigla at patuloy na gumawa upang may ihatid ang tunay na pabalita ng kaligtasan, ang katotohanan mula sa inyo. Marami pa po kaming nais idalangin, Ama. Subalit alam namin na bago pa namin ito hilingin, pagpalain kami. Alam po ninyo ang mga pangangailangan namin. At wala kami ibang hantungan, wala kami ibang pag-asa, at wala kami ibang sinasampalatayanan kundi ang inyong dakilang pagmamahal at katapatan sa bawat sa amin. Tulungan ng aming programang simula, Usapang Senior, tulungan ang bawat tao na aming kasama at bawat taong sumusuporta at bawat taong nananalangin sa amin. Salamat po. At patuloy naman po ninyong paunlarin at panatilihin ang programang ito sapagkat alam namin na ito ay inyong gawain at kami ay inyong mga instrumento lamang. Kaya sa oras na ito, Ama, natagubilin po namin ang lahat ng aming mga sarili, ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang lahat ng aming mga nararanasan, at nawa patuloy kaming maging pagpapala, hindi lamang sa aming mga tahanan, kundi maging sa aming mga kapwa. Maraming salamat sa inyong pagtugon at aming inaasahan ang inyong mayamang pagpapala sa bawat sa amin, ngayon at magpakilanman, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapwa? Yan po ay itinuro sa atin ng banal na kasulatan, sapagkat ang bawat nilalang, ang bawat tao na ating nakakasalamuha ay mahal na ating Diyos. Kaya kung ano man ang ating gagawin sa kanila, sa pinakamaliliit sa kanila, ay ginawa natin sa ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating programa ngayong umaga. At nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo na nakibahagi. At sana po ay meron tayong natutunan at nais kong pasalamatan sa ating programa si Pastor Nerio Carranza, ang ating AWR Manila Station Manager, Andy Joaquin, salamat po, Reza Nabor, si Jonah Bayog, Wilmer Estrito at Irene Asidao. Tandaan po natin na ang programang ito ay isa sa inyo tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan at inyong makakasama. At laging pinaalalahanan kayo na ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga, araw-araw. Kaya lahat po tayo may pag-asa, lahat po tayo ay may pagkakataong magsimula. Hanggang sa muli, magandang umaga po. God bless.